Sa ating mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating Mercado Official po na channel. Salamat ako, umabot din tayo ng 5K sa tulong nating mga kaibigan na gusto ring na-enjoy din na manood sa ating mga about sa manok. Itong pag-usapan natin, napaka-simple na po. Bago tayo mag-umpisa ay shout out muna natin ito si Jubin Kilantang, Pedrito de Los Santos Jr., ka-Good Vibes, at saka itong kaibigan natin sana si Rodolfo Vitor. Pag-usapan natin ng kaibigan na itong tinatawag ng kaplita na nagpabuka ng katawan ng ating mga manok during conditioning o maintenance man. Itong kaplitang ito mga kaibigan, ginagamit ko talaga ito na kondisyon ko kasi tayo, idol natin si Sir Biboy. Ginagamit nila ito mga kaibigan na pampabuka talaga during conditioning. Lalo na pag makondisyon ng isang manok, ay bumubuka talaga yan. Kasi in-exercise yun eh. Tapos pinainom pa ng itong kapitang ito mga kaibigan, itong ginatawag nilang Promotor 43. Ito talaga ang nagpabuka po. Na-try ko ito dati. Kasi sa mga kaibigan, during pre-con pa, pinainom ko na pero medyo may kamahalan kung hindi ko alam kung ngayon 30 plus ba yun mga kaibigan o 20 plus. Hindi katulad ng mga hinilpon B12 na tag 10 pesos lang, 7 ba. Ito mga kaibigan, medyo magastos ito kung itong gamitin mo. May nagtanong naman sa akin mga kaibigan na itong Promotor 43 ba ay pwede ba gawin sa maintenance mo? Pwede po. Nako, ito ang nakakatulong sa mga manok natin na talagang bumubuka yung katawan, lalo na pag pinakain mo ng mga itong Inirmax o Inirton na tayo na may hindi nag-commercialize yan. Kaya yan naman talaga ang pinakain halos sa lahat ng kabungero. Yung iba, hindi naman. Pero kadalasan po, karamihan po. Kaya anuha mo ng Promotor 43, mag-escape ka ng one day, talagang bumubuka yung katawan ng isang manok po. Tayo dito ay hindi nag-commercialize ng isang produkto mga kaibigan. So talagang itong mga to ay nag-fit lang talaga sa mga alaga natin mga manok po. Yun ang sinasabi ko dyan mga kaibigan, na kahit sa, yung nagtanong na sa atin na pwede ba sa maintenance, ako na pwede po. Pero ang ko lang dito sa Promotor 43 mga kaibigan, medyo kamahalan po ay alam mo na, pag medyo mahal, talaga epektibo yun, mahal eh. Kaya sa akin, na subukan ko ito dati, yung nagkondisyon ako pero nagkondisyon ako doon mga kaibigan, na yung nag-wheat feeding ko ako. Yung mga maraming halo mga kaibigan, pero ang ginagamit ko, yung real pansit, saka pinon. Tapos, magbigay ka. Tapos, mag-skip one day ka dyan, kaibigan, Promotor 43 po. Ako, super manok, talagang bumubuka yung katawan ng isang manok mga kaibigan. At saka yung nagtanong sa akin na pwede ba sa maintenance, ako pwede po. Pero huwag mo lang everyday. Skip ka pa rin. Kasi itong Promotor 43 po talagang malaki po ang katawan. Yung maintenance naman, magbigay ka sa maintenance, ang pagkain mo, ito mga napakakilala lang na mga pagkain, tapos ka rin mag-iba, box mo yung manok mo, para talagang bumubuka at saka gumagaan po. Iba naman talaga ang manok mga kaibigan, pag lalo na pag nabigyan mo nitong Promotor 43, talagang makita mo talaga ang resulta po na medyo lumubo yung katawan ng manok. Siyempre, vitamins yun lumubo nga yung manok na yung sa mga natural na pagkain lang, lalo na pag pinainom mo pa nitong Promotor 43. Ang lang dito mga kaibigan, medyo mahal. Yun lang. Talaga kung tayo ay may hangarin talaga na ang mga manok natin ay healthy, ay hindi na tayo magano ng presyo po. Pero kung hindi naman tayo maka-afford, dito lang tayo sa mga medyo mura mga kaibigan, katulad ng mga inilbon, yun lang. Pero kung gusto mo may laban ka ng medyo dirbe, talagang anuhan mo ito, talagang anuhan mo ng kahinan mo ng pira ito mga kaibigan, ay ito kasi manok mga kaibigan, pag medyo may laban kang mabigat. Yung ibig sabihin mabigat, yung siyempre, dirbe, yung kalaban mo doon, mga farm. Hindi na tayo magdalawang isip pa gumamit ng ganito po. Kasi, ang manok, mga kaibigan, pag
naianuhan mo talaga ng mga bitaminang mga katulad ng ganito, pero matibay po. Lalo na sa basaan, mga kaibigan, kita mong manok talagang lumalaban po. Talagang lumalaban sa amo. Ay, ito kasing mga labanan na ganyan. Lalo na sa expected mo na yung umaabot ang iba sa basaan po. Kaya yung basaan, patibayan na yun, mga kaibigan, depende sa handler, depende sa nagkondisyon sa manok po. Kasi pag medyo magaling talaga yung handler, ay talagang ano dyan mga kaibigan, talaga doon nagkatalo po sa handler mga kaibigan. So tayo naman, kahit tayo hindi tayo marunong, obserbahan nyo lang yung manok nyo. Ay, kahit ang kalaban natin ay may handler na magagaling, tayo hindi magaling. Obserbahan nyo lang yung manok nyo mga kaibigan, kung anong nakita mo sa manok mo. Ayun lang ang gawin mo, common sense mga kaibigan. Tira na lang, maliban na lang kung gumagamit ng aircon. Mas ano yung mga kaibigan, mas medyo, pag hindi ka sanay doon, dito na lang ka sa labas mga kaibigan. Wala ka pang gastos. Kasi pag gumagamit ka ng aircon, maraming ano doon mga kaibigan, maraming factor na dapat mong tingnan po. Kaya bago ka sumalang dyan, wag mo lang i-grab yung aircon na yan kasi baka sisi ka lang sa ano mga kaibigan kasi marami pang, kailangan mo pang pag-aralan yun. Kaya sa atin naman, sa mga probinsya, dito lang tayo sa labas po na medyo open sa ano mga kaibigan para kasi manok natin, nasanay naman. Kailangan kasi pag mag-aircon ka, talaga may aircon ka rin sa anuhan mo, sa area mo para talaga masanay yung manok sa ganong klaseng ano po. So dito sa probinsya mga kaibigan, okay na yung ganito. Dati nga, hindi natin alam yung basain natin yung tila. Ano pala yun, ang kasama pala sa manok yun, yung moisture ang pumapasok sa isang manok. Pero nakita ko dati mga kaibigan na yung ginagamit na tila, binasa, pumapalo pa rin yung mga manok. Kaya hindi pa rin natin masabi kung yung mga klaseng tinatawag nilang moisture. Hindi naman tayo nakakilala ng moisture kung ano yan mga kaibigan. Ano ba yan? Pagkain ba yan? Kaya, ang manok dati mga kaibigan, totoo yan ha. Dito, sa mga dirby, sa mga probinsya po. Dati mga kaibigan, basain yung tila eh. Ano sa kulungan para daw lumamig. Sa ngayon naman, kung sabihin nila ano daw, nakakasama sa manok kasi mapasukan ng moisture ang manok. Pinakayaw daw sa manok yung moisture, mga kaibigan. Ang dapat newspaper lang daw, ano, pero nakita ko sa mga labanan dati, mga kaibigan, sa Mindanao, talagang may mga palo yung mga manok po. Kaya, dito, siyempre, mga eksperto, alam nila yun. Doon na rin tayo. Pero, mga kaibigan, hanggang ngayon, may nakita pa kong mga kaibigan na basain talaga yung tila po. Ngayon siguro, kung basahin mo yung tila, nakatulong siguro kasi masyadong mainit yung panahon. Pero pag manok ang pinag-usapan, kaibigan, talagang punta sa manok yung mixture po. Talagang hindi pumapalo ang manok. Alam nyo na, katulad ng manok nyo, iniligo nyo ngayon. Tapos isabong mo sa hapon, talaga walang mga palo yun. Nakakita naman ako mga kaibigan, naka-experience naman ako dyan mga kaibigan na iniligo ko yung manok ko sa umaga. Tapos na ano siya mga kaibigan, na medyo natuyo na. Pagkahapon mga kaibigan, 4 o'clock, isabong namin. Nakita ko mga kaibigan, may mga palo pa rin eh. Kaya, siguro sa mga derby mga kaibigan, ay talagang mitikuloso yung mga, kung ano man yung gawin nyo, yung ano man yung mga pinaka-tamang moisture na mapasok sa isang manok, ay gawin natin yun. Pero sa atin kasi, experience natin yung gano'n na nakita natin, may mga palo pa rin. Depende na lang yun, mga kaibigan, sa kung ano yung paniniwala nyo na mas malapit sa medyo winning stage or winning moment na nakita mong mas marami ang porsyento, doon tayo. Kasi itong pagmamanok ng kaibigan, kahit itong pinakamaliit na tao na walang alam, baka kung mag-obserba ka sa kanya, baka may matutunan ka rin. Kaya huwag tayong mag-judge mga kaibigan, kahit ano man, kung kahit sino man. Obserbaran mo lang yung taong yun. Baka may makuha ka pang idea po. Yun lang. Yun ang pinaka-the best sa isang sabong hero po. Kailangan observant at saka huwag mag-judge ang ibang tao mga kaibigan. Yun lang ang huwag maghambog po. Ayun na po. Talagang ito lang ang
sabi natin sa araw na ito mga kaibigan, hashtag huwag magyabang. Kung tinatapos yung video na ito, mag-comment kayo, hashtag huwag magyabang. Yun lang po. Good morning sa ating lahat.